Marami ang naniniwalang maliit lang ang kita sa sari-sari store. Pero ang totoo, may mga tindahang umaabot sa daan-daang libong piso ang benta bawat buwan. At kapag tama ang diskarte, posible ring umabot sa 100,000 pesos o higit pa ang buwanang kita. Hindi ito nangyayari dahil sa swerte, kundi dahil alam nila kung paano pataasin ang sales, paramihin ang bumibili at palakihin ang bawat transaksyon. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 8 diskarte na makakatulong para mas lumaki ang kita ng isang sari-sari store at mas mapalapit sa target na 100,000 pesos kada buwan. Ang number 1 ay pumili ng tamang lokasyon. Isa sa pinakamahalagang diskarte para mapalaki ang kita ng isang sari-sari store ay ang pagpili ng tamang lokasyon. Kahit kumpleto ang paninda mo at maganda ang serbisyo, kung kakaunti naman ang dumadaan o malayo sa mga bumibili, magiging mahirap pataasin ang benta. Mas maganda kung ang tindahan ay malapit sa mga residential area, apartment, terminal o lugar na maraming taong dumadaan araw-araw. Kapag madali kang makita at puntahan, mas mataas ang posibilidad na mas maraming customer ang bibili. Tandaan, bawat taong pumapasok sa tindahan ay pagkakataon para magkaroon ng dagdag na kita. Mahalaga rin na pag-aralan ang pangangailangan ng mga tao sa lugar. Halimbawa, kung maraming pamilya ang nakatira sa paligid, siguraduhing laging may stock ng bigas, delata, noodles, itlog, tinapay, gatas at iba pang pangunahing pangangailangan. Kung malapit naman sa paaralan, maaaring mas mabenta ang merienda, inumin at school supplies. Hindi rin ibig sabihin na kapag maraming sari-sari store sa lugar ay wala ka ng pagkakataong kumita. Kung mas kumpleto ang paninda mo, mas maayos ang serbisyo at mas madali kang lapitan, maaari kang piliin ng mga customer kaysa sa ibang tindahan. Sa madaling salita, ang tamang lokasyon ay nagbibigay sa iyo ng mas maraming pagkakataong makabenta araw-araw. Kapag mas marami ang pumapasok na customer at naibibigay mo ang kanilang mga kailangan, mas tumataas ang tsansa na lumaki ang benta ng iyong sari-sari store. Ito ang isa sa mga matibay na pundasyon ng isang negosyong may potensyal na kumita ng hanggang 100,000 pesos kada buwan. Ang number 2 naman ay magbenta ng high profit products. Isa pang mabisang diskarte para mapalaki ang kita ng isang sari-sari store ay ang pagbibenta ng high profit products. Ito ang mga produktong mas malaki ang nabibigay na tubo sa bawat bentahan kumpara sa iba. Kahit hindi ganoon kalaki ang puhunan, maaari pa rin itong makatulong na mapataas ang kabuuang kita ng iyong tindahan. Halimbawa, bukod sa mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, delata at noodles, maaari kang magdagdag ng mga produktong karaniwang may mas magandang margin tulad ng yelo, malamig na inumin, ice cream, itlog, o mga produktong ikaw mismo ang naghahanda tulad ng kakanin o lutong merienda. At dahil madalas itong binibili ng mga customer, maaari itong magbigay ng dagdag na kita araw-araw. Mahalaga rin na obserbahan kung alin sa mga produktong ito ang pinakamabilis maubos at may pinakamagandang tubo. Kapag nalaman mo kung ano ang madalas hanapin ng iyong customer, mas madali mong mapagpapasyahan kung alin ang dapat mong idagdag na stock at alin ang dapat bawasan. Hindi ibig sabihin na dapat puro high profit products lang ang ibibenta mo. Mas maganda pa rin kung may balanse sa pagitan ng mga pangunahing kailangan at mga produktong may mataas na tubo. Sa ganitong paraan, natutugunan mo ang pangangailangan ng iyong mga customer habang unti-unti ring napapataas ang kabuuang kita sa iyong tindahan. Sa paglipas ng panahon, ang maliit na tubong na idaragdag sa bawat benta ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kabuuang kita ng iyong negosyo. Ang number 3 naman ay magdagdag ng extra services. Isa sa mga epektibong paraan para mapalaki ang kita ng isang sari-sari store ay ang pagdaragdag ng extra services. Kapag mas marami kang serbisyong inaalok, mas marami ring dahilan para puntahan ng mga tao ang iyong tindahan. Halimbawa, maaari kang mag-alok ng e-load, bills payment, cash in at cash out para sa mga digital wallet, remittance, at iba pang serbisyong madalas kailangan ng mga customer. At dahil dito, nagiging mas convenient ang iyong tindahan para sa mga tao sa inyong komunidad. Ang isa pang benepisyo nito ay habang nagpapagawa sila ng isang serbisyo, madalas ay may binibili na rin silang iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya hindi lang sa serbisyo ka kumikita,
nadaragdagan din ang benta ng iyong mga produkto. Sa paglipas ng panahon, ang ganitong diskarte ay makakatulong na makahikayat ng mas maraming customer at mapataas ang kabuuang benta ng iyong sari-sari store. At bago ang number 4, baka pwedeng pakilike nitong video at pakipindot na din ang subscribe button. Malaking tulong na ito sa ating channel at para lagi ka ring updated sa mga susi sa pagyaman videos. Ang number 4 naman ay magbigay ng magandang customer service. Kung gusto mong maabot ang 100,000 pesos na kita kada buwan sa isang sari-sari store, isa sa mga diskarte na hindi mo dapat baliwalain ay ang pagbibigay ng magandang customer service. Hindi sapat na kumpleto lang ang paninda, mahalaga ring maging magalang, palakaibigan at maayos makitungo sa bawat customer. Kapag maganda ang karanasan ng mga bumibili sa iyong tindahan, mas malaki ang posibilidad na bumalik sila. At kung paulit-ulit silang bumibili, mas tumataas ang iyong benta sa paglipas ng panahon. Bukod pa rito, maaari ka nilang irekomenda sa kanilang pamilya, kaibigan at mga kapitbahay na nagdadala ng mas marami pang customer sa iyong tindahan. Mahalaga rin ang pagiging tapat sa presyo, maayos sa bawat transaksyon at handang tumulong sa mga customer. Ang mga simpleng bagay na ito ay nakakatulong para mabuo ang tiwala ng mga tao sa iyong negosyo. Tandaan, ang malaking kita ay hindi lang nakukuha sa pagdami ng bagong customer, kundi pati sa pagpapanatili ng mga dati mo ng customer. Kapag marami ang paulit-ulit na bumibili sa iyong tindahan, mas lumalaki ang tsansa na mas lumaki ang kita mo kada buwan. Ang number 5 ay humanap ng mas murang supplier. Isa sa mga sikreto ng mga matagumpay na negosyante ay marunong silang magbaba ng gastos nang hindi sinasakripisyo ang kalidad ng kanilang mga produkto. Sa isang sari-sari store, malaking bagay ang pagkakaroon ng supplier na may magandang presyo dahil mas lumalaki ang tubo sa bawat benta. Kaya ugaliing ikumpara ang presyo ng iba't ibang supplier. Kahit maliit lang ang diferensya sa bawat item, kapag maramihan ang iyong binibili, maaari itong magresulta sa malaking tipid sa kabuuan. Ang matitipid mong puhunan ay maaari mong gamitin para magdagdag ng mas maraming paninda o palawakin pa ang iyong negosyo. Maganda rin kung makakabuo ka ng magandang relasyon sa iyong supplier. Kapag regular kang bumibili, may pagkakataon kang makakakuha ng discounts, special pricing o mas magandang terms sa pagbabayad. Tandaan, ang tunay na layunin ay hindi lang makahanap ng pinakamurang supplier, kundi ng supplier na may magandang presyo, maayos na serbisyo at dekalidad na produkto. Sa ganitong paraan, mas lumalaki ang tubo ng iyong sari-sari store at mas napapalakas ang iyong negosyo. Ang number 6 ay panatilihing kumpleto ang stocks. Maraming may-ari ng sari-sari store ang nakatuon lang sa paghahanap ng mas maraming customer, pero nakakalimutan nila ang isang mahalagang bagay, ang pagpapanatiling kumpleto ang kanilang paninda. Kapag madalas na uubusan ng stock ang iyong tindahan, nawawalan ka rin ng pagkakataong kumita. Halimbawa, kung bibili ang isang customer ng bigas pero wala kang stock, mapipilitan siyang pumunta sa ibang tindahan at habang naroon siya, malamang na doon na rin niya bibilhin ang iba niya pang kailangan tulad ng delata, kape o itlog. Ibig sabihin, hindi lang isang produkto ang nawawala sa iyo, kundi pati ang iba pang posibleng maibenta. Kaya mahalagang regular na i-check ang iyong inventory at alamin kung alin ang pinakamabilis maubos. Ugaliing mag-restock bago pa tuluyang maubusan, lalo na ang mga pangunahing kailangan na araw-araw hinahanap ng mga customer. Mas mabuti ng laging handa kaysa mawalan ng benta dahil sa kakulangan ng paninda. Kapag alam ng mga customer na halos lahat ng kailangan nila ay laging available sa iyong tindahan, mas madalas silang babalik at mas malaki rin ang posibilidad na ikaw ang una nilang piliin sa tuwing may bibilhin sila. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng diskarte ng pagpapanatiling kumpleto ang stocks ay makakatulong para mapanatili ang tuloy-tuloy na benta at mapalago ang kita ng iyong sari-sari store. At kung umabot ka hanggang dito, matanong ko lang, nasaang lugar ba ang sari-sari store mo? O kung nagsisimula ka pa lang, saan mo balak magtayo nito? I-comment mo sa ibaba. Ang number 7 ay panatilihing malinis ang tindahan. Ang kalinisan ng isang sari-sari store ay may malaking epekto sa desisyon ng mga customer kung bibili sila o hindi. Kapag malinis, maayos ang istante at organisado ang pagkakalagay ng mga paninda, mas nagiging komportable silang pumasok at magtagal sa iyong tindahan. Nakakatulong din ang malinis na tindahan para mas madaling makita ng mga customer ang mga produktong kailangan nila.
Dahil dito, mas mabilis ang transaksyon at mas nagiging maganda ang kanilang karanasan sa pagbili. Kapag naging maganda ang kanilang experience, mas mataas ang tsansang bumalik sila at maging regular na customer. Hindi naman ito nangangailangan ng malaking gastos. Ang regular na paglilinis, pag-aayos ng mga paninda at pagpapanatiling maaliwalas ang tindahan ay sapat na para makagawa ng magandang impresyon. Sa paglipas ng panahon, ang simpleng disiplina sa kalinisan ay makakatulong sa pagdami ng mga bumabalik na customer at sa patuloy na paglaki ng kita ng iyong tindahan. Ang number 8 at panghuli natin ay i-monitor ang kita at gastos. Ang pag-monitor ng kita at gastos ay isa sa pinakamahalagang diskarte para mapalago ang isang sari-sari store. Kahit malakas ang benta, kung hindi mo alam kung magkano ang tunay mong kinikita at saan napupunta ang pera, mahihirapan kang palakihin ang negosyo. Ugaliing itala araw-araw ang lahat ng pumapasok na benta at lahat ng lumalabas na gastos, tulad ng pambili ng paninda, bayarin sa kuryente, delivery, at iba pang gastusin. Sa simpleng record na ito, makikita mo kung alin sa mga produkto ang pinakamalakas kumita at alin ang mabagal umikot. Makakatulong din ito para maiwasan ang sobrang pagbili ng mga panindang hindi naman agad nabebenta. Kapag alam mo ang eksaktong kalagayan ng iyong negosyo, mas madali kang makakagawa ng tamang desisyon. Halimbawa, maaari mong dagdagan ang stock ng mga produktong mabilis maubos, ayusin ang presyo kung kinakailangan, at bawasan ang mga gastusing hindi naman talaga kailangan. Maliit na pagbabago lang ang mga ito, pero kapag tuloy-tuloy na ginawa, malaki ang epekto sa kabuuang kita. Tandaan, ang pag-abot sa 100,000 pesos na kita kada buwan ay hindi lang nakasalalay sa dami ng benta. Kailangan mo ring alam kung paano kontrolin ang gastos at pangalagaan ang bawat pisong pumapasok sa negosyo. Kapag mahusay mong namomonitor ang kita at gastos, mas matibay ang pundasyon ng iyong sari-sari store para tuloy-tuloy na lumago at maabot ang mas mataas na antas ng tagumpay. At yan ang ilan sa mga diskarte na makakatulong para mapalago ang iyong sari-sari store at mas mapataas ang kita nito. Tandaan, hindi kailangan mangyari ang lahat ng pagbabago ng sabay-sabay. Ang mahalaga ay unti-unti mong maisabuhay ang mga tamang diskarte at maging consistent sa pagpapatakbo ng iyong negosyo. At kung nagustuhan mo itong video ay huwag mo namang kalimutang pindutin ang subscribe button para kapag nag-a-upload ako ay mapapanood mo kaagad. At hanggang dito na lamang muna naway nasa mabuti kayong kalagayan. Laging tatandaan, ang utak nyo mismo ang susi sa pagyaman. Goodbye.